Pigseselebrar ang Marso 8 como International Women's Day. Pagtaong importansya ini sa derechos asin kontribusyon sa sosyedad kan mga kababaihan. Katakod kay ini, makakaulay niya to live si Councilor Gail Abonal Gomez, ang chairman kan Committee on Women sa Naga City. Tanganing kumustahon ta ang estado kan sektor kan mga kababaihan sa syudad. Diyos marhay na hapon po, Councilor Gail. Maray na hapon, man sa imo, Kate. Ma'am Gail, ano po ang status ngunyan kan women's sector sa Naga City? Kadakol pa din po ba ang mga kababaihan na nabibiktima nin pa na abuso? Siguro, Kate, man masasabi na kadakol pa, actually nagbabawas man, nagdi-decrease ang number, pero talagang dai pa man siya na zero. Kaya siya nawawara. So in fact, sa Naga City Bantay Familia, sa city level, igwa man giraray nag-aabot sa tuya ng mga kaso. Pag nag-check kita sa tuya po mga VAUSI desk officers sa barangay level naman, igwa pa giraray po sindang pigri-report na pasaro-saro nagdudulok sa inda. Oo, ma'am, may mga nangihiling pa bakit ang challenges o problema na kaipuhan tang tutukan tanganing mas mapakusog ang mga kababaihan digdi sa syudad ni Naga? In general, Kate, talaga empowerment along different aspects, no. Siguro itong pag-empower sa inda, lalo na sa mga marginalized, sa mga babaeng nakukulga na aabuso man giraray, pag-empower sa inda in terms of capacitating themselves, no, na ang sa indang tinapusan na kurso, iyo man ang sa indang laogan na trabaho, dakol po ang mayong trabaho sa ngunyan dahil duman sa limitasyon na nagaataman sila kan sa indang mga aki. Kaya ang ngunyan po ang gusto tang itulod na program, ito bagang may livelihood sinda na daw yaon sila sa laogan sa indang harong, igwa sindang magiging income, therefore may empower ninda ang sa diri ninda. Challenge pa man giraray po itong pag-hold ng leadership positions, no? Dakol na kababaihan ang we have too many women leaders now, pero ang hope ta kaya sana madagdagan pa. Sana mas matawanan pa sinda ning pagkakataon na maggobernar, pagkakataon na mag-gibo ning administrative work, managerial hold managerial positions ta igwaman certain qualities, leadership qualities ang sarong kababaihan. Oo, tama po. So, ngunyan Ma'am Gail, ano po ba ang pigigibong lakdang? Igwa pa po bang mga lakdang ang Naga City LGU? Sa nasabi mo nga ni kung women empowerment na hopefully po maging sustainable ini and maipadagos miski po sa pagtapos kan sa imong termino. Oo, ngunyan kaya Kate, first term ta, pero mas pigtutukan ko ngunyan itong mechanisms, no? Lalo na gusto tang balikan, i-revisit, ito talagang thrust ng gender and development, and that is to mainstream God or gender and development sa gabos po na programs, plans, activities, bako lang kang syudad, kundi kang barangay. Nagpuon po kita sa paglibot, no, hinihiling ta sa mga plano ninda sa barangay alongside their budget. Hinihiling ta na nagagamit ba ning tama so budget, talaga bang gender responsive ang mga activities ninda, and nahiling ta na medyo may difficulty along that line. Dahil siguro sinosolo kang barangay kagawad on women ang trabaho. Kaya ngunyan may ordinance po kitang pigtulod na approve man po initulos, creating the barangay gender focal point system. So iniyo po garo siya sa rong committee led by the punong barangay, asin dakol na miyembro ini. Co-chair niya tabi dyan ang barangay kagawad on women, may mga miyembro arog kang lupon, ang mga educare teachers, members sinda, may BHW, BNS. Anong ibig sabihin ka ini? Mas naghewas, mas nagdakol sa tao na pwedeng maghiro para sa mga programa pangkababaihan sa barangay level. Yes, we hope Ma'am Gail na marealisar ini sa mas lalong madaling panahon. Diyos mabalos po, Councilor Gail Abonal Gomez.